dito sa left at pagkatapos yung sa right. Magandang hapon po. The public na meron silang aasahang tulong sa PCSO, whether doon mismo sa malasakit centers or i-refer po to the nearest PCSO office? Yes, sir, we can guarantee that and wala po kami tinatanggihan basta galing po malasakit center, Mr. Chair. Salamat po. Follow up na lang po yung Jow Yusek Chong once again po. Yusek Bravo, yung itong sa HIA, nandito yung mga health workers natin. Pwede makahingi po ng report tungkol dito sa HIA. Going back to, bago ko puntahan yung HIA, Yusek Chong, since wala si Sec Herbosa, inaantay namin ni Senator Raffy. Tuloy-tuloy ho ba yung tulong ninyo? Aside from malasakit centers, tuloy-tuloy ho ba ang inyong tulong sa mga DOH hospitals, provincial hospitals na may malasakit centers, at wala ho ba kayong pinipiling pasyentes since nasa inyong memorandum na walang matatanggihang pasyente, tuloy-tuloy po ang tulong sa programang MAIFIP o MAIP ng DOH, tuloy-tuloy ho ba ito sa ngayon? Mr. Chair, yes po. Tuloy-tuloy po ang pagtulong natin through the program of DOH, Mr. Chair. Kasi meron pong mga ibang hospitals like dyan sa Rizal, no? Casimiro Inaris Hospital. Matagal po yung pag-download po ng inyong MAIFIP, no? Sa kanila from regional offices going to the hospitals para naman po mapapakinabangan. Ang problema rito yung delays, ang tagal ng bureaucracy na ito. Ang daming dinadaanan. Nasa gitna na tayo ng taon, nasa Hunyo na tayo, tapos pagdating ng budget hearing, underutilized na naman po ang i-report ninyo. Dapat by now, kung nandito tayo sa Hunyo, dapat almost half na po ang inyong na-disburse at na-utilize by 3/4 ng taon. By September, dapat 75% na, and before matapos yung taon, fully utilized na kayo para pagdating ng budget deliberation ay hindi yung i-report nyo underutilized po kayo. And then aside from that, yung mga pasyente po dapat makinabang, yung mga mahirap nating kababayan. Umikot po kayo sa mga ospital, nagmamakaawa, humingi ng tulong. Tapos ngayon, sobra-sobra yung pondo ninyo. So aside from your promise na walang matatanggihan na pasyente, ang importante rito, mabilis yung tulong. Tayo pong umabot sa kanila, tayo pong tumulong po sa kanila. Ay may mga social worker naman po kayo, may mga medical chief, and I'm sure dyan sa mga malasakit centers ninyo, ang nasusunod naman po dyan ay yung social worker, yung medical chief, kung paano nila i-utilize yung pondo ng DOH doon. Tulong talaga para pa sa mga poor and indigent patients. So, nire-remind ko lang po kayo na sana hindi kayo maging underutilized po. Mr. Chair, actually, improve po natin ang process natin ng pagtulong. Kung meron po kasing 3 pages na requirements for the social service, pinaiikli na po natin to. Last week po, nag-meeting ako lahat ng MCCs across the nation. So we are getting best practices para po in 10 minutes makaka-avail na po ang pasyente ng nararapat na tulong from the DOH hospital. Kasi dapat mo naman talaga libre, lalo na po kung OPD. So inaayos po natin. And with regards po doon sa mga CHD na may MOA with the LGU hospitals and private hospitals, pinaayos din po natin kasi ang nangyayari po, hinihintay nilang dumami yung sisingilin nila bago sila mangolekta. So ngayon, ang ating memo is that konti pa lang po yung for reimbursement ng mga private hospitals at LGU hospitals ay mag-collecta na sila sa DOH para po ang CHD ay mag-request sa central office ng request for cash allocation. Para kami naman po ay magre-request din sa DBM ng cash allocation. Kasi ang ginagawa po before, hihintayin po munang maging 5 million. Sa totoo lang po, Mr. Chair, when I check on the documents of a 5 million reimbursement, kasing taas ko po ang 5 million. So how do you expect CHD people to check
ng kasing taas ko yung dokumento. Kaya po ngayon, fina-facilitate natin na konti pa lang po, maningil na. Kasi hanggang hindi po sila maniningil, hindi rin po kami makaka-request ng cash Ito yung sa allocation. mga private hospitals. Private and LGU hospitals po, Mr. Chair. So liquidation ang Opo, matagal. liquidation po So talaga. tingnan niyo po anong proseso na pwede ninyong mapabilis kasi nag-aantay yung mga pasyente. Hindi makakaantay. Time is of the essence dito. Bawat minuto, bawat segundo ay buhay po ang nakataya dito. I'm sure magagawan nyo naman po ng paraan yan. And, meron po akong narinig na hindi nababayaran na private hospital. So tinigil nila yung kanilang services kahit na may MOA with you. Putol. So, paano yung mahingi ng tulong? Kailangan na rin nilang lumabas sa hospital para hindi lumobo yung kanilang hospital billing. Kindly check on that. Mr. Chair, tinutulungan din po natin kasi po iba po yung alam nilang pag-reimburse sa government accounting rules. So, pinatutulungan na po natin lahat ng mga private hospitals para po tama at sakto po ang dokumento para hindi naman din po magka-problema yung mga CHD na mag-certify that correct ang lahat ng documents. So talaga po coordination lang ang importante po ngayon, Mr. Chair. And then let me repeat, kindly assure the public po na walang matatanggihan na mga pasyente sa mga government hospitals, sa malasakit centers in line with your memorandum and commitment sa publiko. Tuloy-tuloy ho ba? Yes, Mr. Chair. Tuloy-tuloy po ang tulong natin, Mr. Chair. Salamat, Yusek Chong. Itong HIA na lang po. Sa HIA, meron pang appeal sa ngayon. Nandito yung mga taga-IMOS mga BHW, mga health workers, no? Mga health workers ng IMOS. Nung napasyal po ako doon, nagsisigaw pa rin sila ng HIA, HIA. So kala ko, tapos na itong HIA na to, na-explain nga ni Yusek Bravo na inganyo nga po sila na mag-appeal na mabayaran po sila. So, meron ho bang mga payables pa sa inyo? At Yusek Bravo, pakisagot na lang po yan. Kayo po, unahin natin ang dito sa left at pagkatapos yung sa right. Magandang hapon po, Mr. Senator Bongo and Mr. Senator Raffy Tulfo. Kami po ay galing sa IMUS CDRRMO. Kami po yung mga representative ng IMUS. Bali po, kaya po kami nandito, ilalapit po namin yung mga personnel po namin na hindi po nabayaran due to system error daw po. At ang binigay din po sa aming slot lang po is limitado. Kaya po marami po sa amin ang hindi po nabayaran. Ito po ay nilalapit namin dahil katulad nga po na sinabi ni Senator Bongo, ito po ay pinaghirapan po namin talaga at tinrabaho po namin. Marami po kami i-comply ng mga evidence na kami po ay nagtrabaho, kaya po pinapakiusap po namin sana na mabigyang pansin po ang mga hindi nabayaran sa amin. Actually po, bali 5 na po ang namatay sa amin ang hindi napakinabangan yung benepisyo na to. Yun, no? Salamat po. Dapat na napakinabangan man lang nila yan. Umabot pa sa punto na namatay po yung mga health workers natin na hindi man lang nila napakinabangan yung dapat what is due to them. Let me repeat, services rendered po yan, pinaghirapan po yan ng ating mga health workers. Hero po sila ng pandemya, utang na loob po natin sa kanila ang ating buhay sa 2 taon na sila po ay nakipaglaban po para sa atin. Tayo naman po sana ang tumulong po sa kanila. And then, napapasalamat po ako sa DOH at sa DBM last year. Nabayaran po yung 27 billion. Pero may mga appeals pa rin po talaga. Kung priority po ng gobyerno ating mga health workers, bigyan niyo po ito ng pansin. Not only sa IMUS, kasama rin po sa United Private Hospital Unions of the Philippines. Meron rin po dyan sa Cardinal Santos, kulang pa raw po ng 2 months ang kanilang HIA. At marami pang iba, no? Sa BHW, no? Meron? Naga? Meron rin po sa Naga, LGU, mga BHW. At ito pa si Donato Orioste. Online, meron rin po dyan online. Isahin nyo na lang po ang
pagsagot at nandito yung in charge natin ng HEA si Director Napulan. Director ko, Yusek Bravo. Baka masagot nyo na po ito para isang kasagutan lang po. At kung mabigyan nyo po sila ng panibagong pag-asa, ikaw na nga nagsabi na nainganyo sila nung nabayaran. Pero hindi naman po nainganyo na mabayaran dahil utang sa kanila yan eh. Ibig sabihin pinagpawisan, pinaghirapan nila yan. So, due talaga po sa kanila. Baka mabigyan nyo po ng priority. Since you're from DOH at you're from DBM before, mas alam nyo rin po kung paano magawa ng paraan. Kesa unahin yung mga program projects na alam naman natin hindi makikinabang yung mga mahihirap nating kababayan. Baka pwedeng mabigyan po ito ng pansin. Yusek Bravo, para masagot po natin sila. Mr. Chair, Senator Tulfo, good afternoon. Tama po kayo. The last time that we put a deadline on the grant of HEA was 103 billion pesos. At that time, we were short of 27 billion. But through your efforts, we were able to release the 27 billion so that we were able to pay the 103 billion. Unfortunately, Mr. Chair, after the deadline that we set, we still got a request of appeals at saka late submissions of HEA. As of now, Mr. Chair, after sa deadline natin sa 103, ang pending na-receive namin ngayon is umabot na ng 8.1 billion pesos. However, during sa February 7 meeting with the economic managers meeting with DOF, NEDA, DBM, DOH, the economic managers agreed that at that time, February 7, the pending request that we got was 6.8 billion, and they agreed that that 6.8 billion will be included in our budget proposal for 2026, which we did. We submitted our proposal for 2026, including the 6.8 billion HEA request. So it's now in the 2026 budget proposal. However, after the deadline sa 6.8, we still got a lot of appeals and late submissions. Mabot po siya ng 6.8. Initially, there was an agreement with the Department of Health and DBM that any submission or late appeals after the 6.8 billion, if there are no more additional funds to fund those HEA requests, they will request it from COA for money claims. So out of the 8.1 billion, 6.8 was included in the budget proposal. So the balance from 8.1 against 6.8, which is 1.3 billion, will request it sa COA for money claims. However, in the event that our 6.8 billion request for HEA in our budget proposal for 2026 is not approved, the whole amount of 8.1 billion will be claimed as money claims. Paki-explain lang po nitong sinasabi ninyong money claims. Anong pinagkaiba nito kung hindi para maintindihan po nilang lahat? Ang agreement sa DBM at DOH, after the 103 billion, pwede pang tumatanggap ng request at late appeals, but if there are savings or other possible sources of funds, we can include that. That's the reason why we include it in our budget proposal, the 6.8. However, outside the 6.8, money claims na po yun sa COA. So we will request COA for the approval that this amount will be paid, but it will be subject to COA evaluation. Okay. So ibig niyo sabihin itong 6.8 it is included in our budget proposal. Budget proposal For for 2026. 2026. You mean to say walang mababayaran sa 2025 sa ngayon? How Yep. about your savings na ginawa ninyo ng 2024? Wala na po kaming savings, Mr. Walang Chair. savings ang DOH. Wala na po. Wala kayong savings. Bakit sabi ni Sec Ted na meron kayong isinusoling funds pag hindi nagagamit kung wala kayong savings? Hindi po, nag-lapse appropriations po yun. So hindi pwedeng gamitin Hindi yon. po yun pwedeng gamitin. So These are really new appropriations. kung nagawa nyo ng paraan ng 2024,
through the programs o yung anong Ah, ano? Mr. Chair, Sagip. yung 27 billion, kinuha po natin part yun sa 89 billion taken from PhilHealth. That's the reason why we're Ade, able to fund taken from PhilHealth, but it was pulled 89.9 billion. directly. No, I mean, it was pulled na. Binalik muna sa National Treasury, doon Hindi sila po. kumuha. Hindi po, when they pulled it out, I requested DOF to pay, To give priority. to give priority Yeah, to to health, give- to to all give- the health. Kasi hindi naman requirements. napunta sa health emergency allowances yung binalik ng PhilHealth eh. It was pulled first and then it was distributed. Naging priority po yung HEA dahil nag-ingay po tayo dito sa Senado dahil nakakaya naman na hindi nyo unahing bayaran yung mga health emergency allowances kaysa dun sa mga ibang proyekto sa totoo lang po. So nabigyan ng prioridad. Kung nagawa niya na po ng prioridad noong 2024, bakit hindi nyo po gawa ng paraan ngayong 2025? Halimbawa, yung sagip, hindi ba pwede? Since you're from DBM before Yusek Bravo. I cannot answer for the Sagip. So sa DBM, pwede nyo bang gawa ng paraan yan? Is it possible? Is it legally possible? Good afternoon po, Mr. Chair. Po. We agree naman po with DOH that they included it in their 2026 proposal. For 2025 po kasi, we don't have, unlike po noong 2024, we have a program, actually unprogrammed appropriation specifically for HEA. Ngayon for 2025, we do not have that line item po under the Yung sagip na tinatawag nila. The sagip po can maybe top for social projects including nga po tong HEA. However po, subject pa rin po ito sa excess income. So ibig sabihin, kung Excess meron nga revenue. excess income, possible, legally possible. May possibility So po. depende na po sa priority ng DBM. Yes. So I'm appealing once again sa DBM. Maybe in the next hearing, kung baka pwede nyo magawa ng paraan na ito, kung may excess funds kayo, excess collection, baka naman maawa naman tayo sa mga health workers natin. Kahit na appeals po ito, still services rendered po ito. Next is ito pong sa budget na masama nyo. Can you assure the health workers na masama nyo sa inyong budget proposal for 2026 kung hindi nila masasagip sa sagip program ng DBM? Can you assure the health workers na masasama nyo po sa inyong budget proposal? Yes, Mr. Chair. In our submission to DBM for 2026, the 6.8 billion HEA is already included in our budget proposal. 6.8. Yes. So, ito yung isasama ninyo. Kasi nagkaroon kayo ng cut-off. Yes. Health workers, ma'am, sir, kontento na kayo sa sagot ng DOH. While wala naman, kami rito is nakikiusap, nagmamakaawa na sana mapagbigyan po ng Executive Department ng DBM, ng DOH itong apilar ninyo. But gaya ng sinabi ko, you have this committee, you have an avenue to speak para sa inyong mga hinaing at hindi po ako titigil para sa inyo. Mr. Chair, Mr. the excess funds or appropriations will be coming from the Bureau of Treasury. They will, the one who will determine. Treasury. Deputy, nandito na po, Deputy Treasurer. Kumusta po? Nasa gitna na tayo ng ating taon. So, kumusta po inyong collection? Ano yung projected ninyo? Meron bang excess funds sa inyong magiging collection? At posible ho ba maging basihan po ito ng SAGIP program? Kumusta po? Mr. Chair, if I may. So what we can see is still unofficial, but I think we're looking at yung mga potential non-tax collections gaya ng mga dividendo, and at least from the initial records baka meron naman. No, I cannot speak to the specific amounts kasi hindi pa po finalized, pero meron naman po. And of course, kung saan po magagamit, kung pangtapal po sa deficit or sa program or kung saan mang priority shortfalls ni ng other revenue targets, it will be yung aming economic managers po, sina secretaries of DOF, DBM, NEDA, and of course the economic managers po. Pero to answer the quick answer po, Mr. Chair, is at least mukhang meron naman so far based on So our there is
a possibility. Yes po. Salamat. So sa mga health workers, wala kayong tanong? Since Mr. nakasalalay po sa executive yung ating inyong appeal, no? Yes po, Mr. Chair. Magandang hapon po, ano. Hearing all of that sa mga nabanggit ni Yusek Bravo. And alam naman po namin during the last hearing pa noong February 12 na hindi nga po napondohan yung HEA for this year. And masama po yung loob pa rin namin, fresh pa, na nabito nga yung dapat allocation po sa amin. And una po sa lahat, Senator, magandang hapon po sa inyong lahat. Tanggapin po ninyo yung pagbati namin sa pagkapanalo nyo sa election nung May 12. And alam po namin na maraming mga healthcare workers ang naging bahagi para may boto ko yun. At maraming natutuwa na nagkaroon po kayo ng panibagong mandato kasi alam po namin na kayo po talaga yung makakatulong sa amin na tumututok lalong-lalo na po dito sa HEA. Marami po kaming mga gustong isulong po sana. As much possible, gusto na po naming mag-move on pa sa HEA. Ano po? Gusto naming magsulong na ng mga batas po na makakatulong po sa kalagayan po naming mga healthcare workers kagaya ng institutionalization of hazard pay, yun pong Magna Carta for private hospital workers, as well as yung new Philippine Nursing Act or any acts that will uplift the conditions of allied health professionals in the country. Pero dahil po dito, kahit anong namin, mas maingay pa rin po yung issue tungkol sa HEA, ano po. Ngayon po, gaya nga nung sabi ko kanina na fresh pa yung pagkakabito ng allocation po dapat namin nung 2020, ngayong 2025. Sana po sa lahat ng mababatas, sana ngayon, lalong-lalo na po ngayon, malapit na yung deliberation ng 2026 budget. Sana naman po sa lahat ng nakikinig na i-prioritize na po yung pagbayad ng health emergency allowance po namin kasi napakatagal na. And sana maramdaman po namin sa mga mambabatas na ang mga healthcare workers, lalo mga workers sa pangkalahatan ay importante at maging ma-feel naman po namin yung importansya namin bilang mga contribution namin sa ating bansa. And sana magamit po yung mandato ng mga babatas at na maging puspusan ng trabaho upang mapabuti ang aming hanay. Napakaikli po ng 3 taon para mapatunayan na karapat-dapat po ang bawat botong nakamit. Nakabantay po kami lalo na ngayon, malapit na po ang deliberasyon ng budget para sa 2026. Hindi po namin nakakalimutan na nabito po ang pondo para sa amin pero napondohan yung 132 billion na ayuda programs. Kikilalanin po namin ang mga mabatas na harang sa pondo na dapat para sa HEA. Mas magiging aktibo po ang aming grupo, lalong-lalo na ngayon at nabigyan po ng isang upuan sa Kongreso ang Kamanggagawa Party List which we are affiliated po. Harinaway maging katuwang po ninyo ang Kamanggagawa para maipasa ang mga batas na ninanais namin para sa aming hanay. Lalo na ngayon na patuloy ang panggigipit sa mga healthcare workers, lalo na sa mga natatatag po namin ng mga union sa mga private hospitals. And kahit nagpasya na po yung majority ng mga private hospital na mga workers sa mga private hospitals na yon, ay patuloy po silang ginigipit ng mga hospital owners. And lalo mabanggit ko na lang din po yung mga outsourced personnel na nagtatrabaho sa isang hospital na 20 years na pong nagtatrabaho doon doing the same job. Pero wala po talagang katarungan na makukuha mga outsourced personnel na yon. Biruin nyo, 20 years na ninilbihan pero hindi po nila nakakamit yung full benefits ng isang regular na empleyado. Ayun. Para po sa DOH at DBM, ipaglaban naman po ninyo kami. Muli po, nananitili ang banta sa kalusugan ng lahat ng Pilipino. Kami pa din ay magiging kakampi ninyo oras na maulit ang bungungot na dala ng COVID. Ibigay po ninyo yung aming HEA, hindi po sapat ang awa at papuri. Agarang solusyon po ang aming hangad. Kami po ng mga healthcare workers ay lumalaban ng patas sa buhay. Konting hayahay lamang po ang bigay ng HEA.
We hope and believe that the emergence of Cardinal Robert Prevost as Pope Leo will bode well for the workers. Being the 14th of his name and namesake of the one who published the encyclical Rerum Novarum in 1891, it comes with utmost anticipation and prayer that this may signify the total fulfillment of the encyclical that will in turn give a deeper appreciation to the contributions of workers in the society.